Sa ngayon guys, marami na pong nai-scam at nang i-scam gamit ang GCash. Maganda po ang services ni GCash pero may mga tao na easy money ang gusto nila kaya nang i-scam. So guys, para maiwasan ma-scam, panoorin tong video hanggang sa huli. Guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and click the bell button para update ka sa next nating tutorial video. Guys, safe po ang GCash. Depende lang po sa atin. May small akong tindahan tas nagpapa-cash out and in ako tas okay naman walang problema. May nabasa kasi ako sa FB tas napanood sa YouTube na na-scam daw sila sa GCash. Para po maiwasan natin na ma-scam, magbibigay ako ng mga tips at ways ng mga scammer kung paano sila mang-scam. Number 1 guys, never share or show your MPIN or never let anyone hold your phone. Pag open natin ng ating GCash account, makikita natin dito sa una, never share your MPIN or OTP with anyone. So kailangan tayo lang po ang nakakaalam sa ating mobile PIN. Number 2 guys, OTP code or one-time password. Never share your OTP to anyone. GCash representatives will never ask for. So huwag po natin basta i-share or i-post ang OTP code na na-receive natin. Number 3, security. Guys, yung details na na-register natin or na-input natin sa ating GCash nung tayo nag-register, huwag din po nating i-share sa iba kasi pwede nilang gamitin pang recovery para ma-open ang ating GCash account. Number 4, don't trust anybody. Huwag po tayo magtiwala sa mga tao na nag-o-offer ng kung ano-ano para tayo masilaw. So guys, ito yung mga paraan ng mga scammer para mang-scam. Sa ngayon guys, patok ang KKB. Maganda itong KKB pero ginagamit nila pang scam. So kailangan guys, aware tayo sa KKB. Kung fully verified ang ating GCash account tas may na-receive tayong KKB request tas napindot natin ang pay, maisesend agad ang ating pera or mabawasan ng ating pera sa GCash. Depende po sa request ni scammer. Ganito guys yung ma-receive natin na KKB request. Don't forget to send KKB amount worth 200. May pangalan dyan guys. Ganito guys sa mga hindi nakakaalam ng KKB. Syempre, pag first time natin, hindi natin alam ang KKB. Sasabihin ni scammer na open yung inbox mo sa GCash. Tas yan guys, pag napindot natin yung pay, automatic maibawas yung amount sa pera natin sa GCash. Kumbaga, nagbayad tayo. Kapag 500 ang nakalagay dyan, 500 din ang maibawas sa ating pera. May mga scammer guys na sasabihin nila na kapag pinindot mo yung pay, mapupunta daw sa GCash account natin. Pero hindi kasi sa kanila po maisesend yung pera. Sinasabi lang nila na maisesend sa ating GCash account para mahikayat tayo. Yung iba guys, nag-o-offer ng loan. Tas bago mo daw matanggap yung loan, magbabayad ka muna ng processing fee or gawin lahat ng ipinapagawa nila. Tulad nito guys, ang ilalagay nila sa KKB para maniwala tayo agad is ganito guys. Claim your loan worth of 31,000 pesos. Makikita natin dito sa item na claim your loan 1,000 pesos. Pero bakit pay 1,000 imbis na receive 1,000 pesos? Kapag napindot natin yan na pay 1,000 pesos, sa kanila po mapupunta yung pera. Kaya huwag po tayong maniwala sa mga ganyan. Kasi kapag legit yung nagpapautang, dapat release ng pera bago kaltas. For example, 10,000 yung loan. I-release nila yung 9,800 tas ibawas nila yung 200 na processing fee or any fee. At least hindi tayo nagbitaw ng pera. Maging aware po tayo sa mga nag-aalok ng loan. Tandaan guys, nangungutang tayo. Hindi tayo yung magbabayad sa kanila. Kung talagang magsesend sila ng pera or nagpapaloan sila, dapat diretso sa ating GCash, hindi sa KKB. Next, yung may nagpapa-GCash in or out, tas sasabihin nila kunyari ayaw gumana kaya ipapalag in or out nila yung phone mo para makita yung MPIN.
Kaya huwag gawin sa harapan nila. Sasabihin nila picturean or screenshot yung proof of transaction daw sa text message. For example, ganito yung naisend natin or naipakita natin andito yung OTP code. Syempre alam na nila yung number natin kasi nagpa-GCash in sila. Kaya nakaready na yung phone nila. Kaya huwag po tayong kampante guys. Isang way din ng scammer guys is magte-text sa'yo may napalanunan ka daw na malaking pera. Kaya bago mo ma-receive, isesend nila daw sa ating GCash account. Bank to GCash. Kaya kailangan nila ng details natin. Sa ganitong paraan guys, rine-reset nila ang ating GCash account. Tas sasabihin nila, pakisend yung code na naisend from BPI. So pag naisend natin, wali na ang laman ng ating GCash. Ito rin guys, kapag may na-receive tayong email na ganito, huwag po basta-basta maniwala or may mag-login dyan kasi kapag na-enter natin ang ating mobile number dyan, mawawala po ang laman ng ating GCash. Kapag nag-update po si GCash sa GCash app mismo, kaya wag po tayo basta-basta maniwala sa mga sinesend nila sa email. So yan lang guys ang ilan sa mga ways ng scammer. So kailangan guys huwag po tayo basta-basta maniniwala or nagbibigay ng details about sa atin sa mga hindi natin kakilala para iwas scam. Kung sakali guys na tayo ay na-scam, try natin i-report sa GCash, baka sakali may action sila.